Let's check in on Malacanang. We have mobile journalist Julie Baiza there. Julie, ano naman ang naging highlight ng Palace Press Briefing ngayong araw? Lord Denise, kinumpirma ng Malacanang na bago pa man yung malawakang protesta noong Setyembre 21 ay alam na daw ng palasyo yung mga panawagan ng ilang retired military officers na i-withdraw yung suporta para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tiwala sila sa sinabi ni na Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. at ni PNP Chief Jose Melencio Nartates na mananatili silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command. So usapin naman kung maituturing ba na act of sedition or treason yung nangyari, aalarin pa raw ng gobyerno kung ano yung buong naganap at kung meron mang managot, dapat nga raw masampahan sila ng kaso. Nagsalita rin ng palasyo sa lumutang na panibagong usapin ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi ni Castro, sabi daw ni SP Soto sa ngayon ay stable naman yung kanilang sitwasyon at malaya naman daw at may karapatan din yung upper chamber na mamili kung sino yung mamumuno sa kanila. Pero magpalit man daw ng liderato ang Senado muli, umaasa ang palasyo na kikilo sila para sa taong bayan at hindi nga maaapektuhan yung legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon naman sa isinusulong na constitutional change, sa ngayon, hindi daw sumasang-ayon ng Pangulo dyan, kasi marami raw paraan na maaaring gamitin para mabago yung sistema kung susunod lang daw yung mga opisyal sa batas. Hindi naman daw nararapat yung constitutional change, kundi change of attitude ng mga opisyal ng pamahalaan yung kailangan at maging yung change of heart na maging makapilipino daw at makabayan. Ngayong hapon naman, kapapasok-pasok lang na balita, kinumpirma na rin ng Malacanang na si DOJ Secretary Boying Remulla na ang napili ng Pangulo na susunod na ombudsman. Tututukan daw ni Remulla yung pagsusulong ng transparency sa gobyerno, pagpapalakas ng anti-corruption measures at yung pagtitiyak na naibibigay ang hustisya. Ang sabi pa ng palasyo, wala daw magiging sacred cows, walang exemptions at walang excuses. Ang public office daw kailangang naibibigay yung public trust at lahat daw ng kumbagay susuway doon sa public trust na yun, tiyak na pananagutin. Lord Denise? Kulang pa yung statement mo. In the pursuit of bagong Pilipinas. Oo, di ba? That truly serves the Filipino. Pero mukhang may nagulat pa ba sa inyo sa paglabas ng announcement na ina-appoint na itong si Justice Secretary Boying Remulla? Actually, for context, kasi kanina, before itong statement na to, nag-briefing nga si Yuse Claire. So, of course, isa yan sa mga naitanong kasi una, kahapon nga isinubmit yung 7 pangalan. Ang sabi ni Yuse Claire, meron pa daw hanggang October 25, I think, si Pangulong Bongbong Marcos para mamili. So, sabi niya kanina, wala pa daw impormasyon kung may napili na siya kasi mahaba-haba pa yung panahon. Naitanong na rin namin kasi si Senator Amy Marcos kahapon, may statement siya or the other day na sinasabi nga niya na si SOJ Remulla, yung itatalagang ombudsman, nang sabi ni Yuse Claire kanina, wag pangunahan. Kaya nagulat kami na right after sabihin yung na wala pang napipili at wag pangunahan ng Pangulo, biglang meron ng bagong ombudsman. Yan na naman sinasabi natin, mukhang wala na namang group chat. Hindi, pero Julie, wala ka bang nakuhang balita dyan? Kasi nga, kakalabas lang ng shortlist kahapon, di ba? Nagsalita na rin si Yuse Claire kanina. Bakit daw ganun ka bilis bigla? Kung mahaba pa. Hindi rin alam ni Auntie Claire mo. Oo, kasi kanina talaga, as in, yun yung sabi niya, na wala pang impormasyon na nakapili na yung Pangulo. Pero ngayon, humihiling nga tayo ng interview with her kung pwedeng bumaba siya. Kasi of course, kailangan din natin malaman sino ba, kung meron na bang papalit kay Secretary Remulla doon naman sa DOJ. Ano yung mga naging qualifications, kumbaga, or mga kinonsider ng Pangulo sa pagpipili kay Remulla? Hindi pa bilang bagong ipapagalitan mo na. Ipapagalitan mo na. Julie, okay. Julie, kanina narinig ko, iba yung tinatahak na usapan ng press con kanina yung mga detection ng tawag doon, ng mga retinal scan. DICT, may DICT rin kasi kami kanina before Yuse Claire, yung first part, ang tinalakay naman doon, syempre update ba tungkol naman doon sa connectivity sa mga lugar na nasa lanta ng bagyo at saka ng lindol sa Cebu, and nireport nga ng DICT na marami na rin naman yung mga naibalik na yung connectivity and yung importance nga ng pagkakaroon ng internet sa panahon nga ng sakuna. And then napunta rin naman yung usapan dito sa other
issues. Of course, yung bukod doon sa sakuna, yung mga fake news naman daw na lumabas tungkol sa mga statement ni Yusek Claire ng Palasyo in relation doon sa pag-respond ng gobyerno. Kaya ang sinasabi ng DICT kanina, patuloy nga rin ang lalabanan yung fake news. And bukod pa dyan, Julie, lumutang... gusto ko sa lahat yung nagtanong, meron ba paraan ng DICT para matrack si Zaldico? Oo, actually tinanong kasi baka may mga online post kasi 'di ba na nandito daw sa Portugal ba Oo, or Portugal. somewhere May na mga ganon, ano. So oo. ang tinanong parang yung DICT ba kasi meron silang sabi nila ang way nila ay matrack yung movement niya sa social media or at least makatulong para nga kung nag-online ba siya, nagla-login ba siya sa kanyang social media accounts kasi 'di ba ma-identify niyan kung saan nagmumula kung nag-post man or kung from where nag-login. So, yun yung naitanong kung makakatulong ba. Pero Kung si social ICC daw media, kasi yung... ba't kailangan pa ng mga CICC daw yung departamentong tumutulong. ganun? Social media lang pala. Social O, media. baka nag-update, di ba? So, Naka-update siya baka talaga? makatulong. Check Baka in. makatulong. Zaldico, check in at Portugal Airport, Lisbon Airport. Okay. Anyway, yeah, sige. Thank you so much. Again, that was our mobile journalist, Julie Baiza. Thank you, Julie.